Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Maldita Vlogger. Isinare niya ang pahayag ni Eloy Bogris sa kanyang Facebook Reel o Facebook Live na may matinding akusasyon laban kay Congressman Abante. Grabe. I don't know how true ito disclaimer, ako magbibigay lang ng reaksyon, opinion tungkol dito. Ulitin ko, kung totoo itong akusasyon o hindi, depende na. Baka kakasuhan na naman ni Congressman Abante itong si Eloy Bogris sa akusasyon na ito. Ano yung akusasyon? Pakinggan natin. Ang gusto ko pong sabihin sana, kung bakit ko po kayo nilapastangan sa Facebook, gusto niyo pong malaman, Mr. Abante, kung bakit kitang tinawag na manyak. Manyak naman po talaga kayo. Yun po ang totoo. Sabi po yan ng pamangkin yung si Cheryl. Opo, ginahasa niyo po siya nung siya ay maliit. Nung siya ay 14 anyos pa lamang. Hindi ko po yan binabawi. Manyak po talaga. Grabe. Ang gusto ko pong sabihin sana, kung bakit ko po kayo nilapastangan sa Facebook, gusto niyo pong malaman, Mr. Abante, kung bakit kitang tinawag na manyak. Manyak naman po talaga kayo. Yun po ang totoo. Sabi po yan ng pamangkin yung si Cheryl. Opo, ginahasa niyo po siya nung siya ay maliit. Nung siya ay 14 anyos pa lamang. Hindi ko po yan binabawi. Manyak po talaga. Grabe, no? Matinding akusasyon yan. Pwedeng sampahan ito ng cyber libel. Kasi pinangalanan Mr. Abante. I hope na si Congressman Abante ito Wala na bang ibang Abante na pwedeng batikusin ng mga vlogger kundi si Congressman Abante. Pwedeng sampahan ito ng cyber libel dahil nakakasira ng purihan yung tawagin kang ginahasa, manyakis, manyakol. Speaking of Eloy Bogris, hinahanap na siya ngayon ng autoridad NBI. Kasi nga, nirekomenda ng PCO na imbestigahan itong si Eloy Bogris dahil isa daw siya umano sa mga nagpapakalat ng fake news laban tungkol sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. So pinaghanap. Ang alam ko, nasa ibang bansa si Eloy Bogris. Wala siya dito sa Pinas. Tama ba? Isa siyang OFW Kaya kung nasa ibang bansa siya, I believe hindi mo siya basta-basta galawin doon. Maliban lang, lalo na ito na investigasyon pa lang, maliban lang kung may warrant of arrest na at ipasok sa Interpol, may red notice, pwede. Kailang ito, ano pa lang, complaint, hindi pa nga complaint request for investigation. Kung mas maganda sana, yung PCO na, sila na nagsampa ng I don't know kung anong isasampa, libel ba o violation of Article 154, yung false publication and false utterances. Kaya lang, parang hindi man natatakot si Eloy Bogris. Parang, ano na ito? Veterano na sa buhay. Kaya, yung tapang niya, parang maikukumpara mo kay Maharlika. Si Maharlika, kaliwat kanan ang mga kasong isinampa sa kanya sa US. Kaya lang, hindi pa rin. Speaking of Maharlika, yung picture ni Maharlika,
I don't know. Parang AI lang sa tingin ko. I don't know how true. Oy, fake news ka. Kayo dyan sa Pilipinas, hindi nahuli si Saldico. Kasama ko, nagkakape dito sa Prague, Czech Republic. So, tingin ko, parang ano lang yun, AI lang yun. Kaya lang, another post ni Maharlika, sabi niya sa Buljakan na Facebook page niya na fake news yan kasi ang Pangulo nagpaliwanag na it will take time, sabi ni Pangulo. It will take time bago mapauwi sa Pilipinas si Saldico dahil sinusunod natin ang due process, coordination daw ng maigi. Eh lang, bakit hanggang ngayon walang confirmation sa Czech authorities na nahuli nila si Saldico dahil sa lack of documentation? So malabo, malabo yung ano yung kalagayan ngayon ni Saldico kung ano. Okay, balik tayo kay Congressman Abante. May post siya na o may narinig akong video niya na ito. Babatikusin na naman ako ng mga DDS dahil dito. Ba't makinig kayo? Pag-aralan nyo ang batas. Dahil kami dito sa House of Representatives, tinataguyod namin ang kapakanan, ang karapatan ng bawat isang Pilipino. Wow, parang kung pakinggan mo, para siyang doing good. Doing good. Kaya lang natatakot siya sa pambabatikos, sa pambabas ng mga DDS. At isa na ito si Eloy Bugres, matapang na DDS na bumabatikos kay Congressman Abante. Again, ulitin ko, it's up to Bugres na patunayan kung totoo nga ito dahil isang serious allegation ito, baka kakasuhan na naman siya ng dahil sa aligasyon na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid nay mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og gero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabya ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw kay. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Naa. So pila ka buok imong estudyante? Upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitabangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud Asa man imong asawa karon niya? naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang naa karon sa balay. So salamat kayo.